Hello mga mi, it's me again, ang content creator ng Katarma, Northern Samar. 27 years old proudly na nakapag-asawa ng taga Bacolod City. And syempre nanay sa tulo kabuok na magkulit. So another day, another vlog na naman for today's video mga mima ko. Actually mga mima ko, itong video nga pala ay ito yung karugtong kahapon ng aking mini vlog. Bali hindi ko na idinugtong doon mga mima ko dahil yung video ko kahapon ay sobrang haba. Actually mga mima ko ay hindi na yun mini vlog. Dahil yung sinasabi kasi na mini vlog mga mima ko ay umaabot lang ng 3 minutes. Kadalasan kasi na pinupost ko ng mga video mga mima ko ay umaabot ng 6 minutes or di kaya 7 minutes. Kung nagtataka kayo kung bakit nilalagyan ko yung caption ko ng mini vlog, lang trip ko lang minsan mga mima ko para may mabash ba yung mga basher ko sa akin, charing. Bali, ito nga pala yung kaganapan ko kahapon nung hapon mga mima ko. Simula talaga nung nagbakasyon yung nanay ko sa Maynila mga mima ko, ay ito na talaga yung ginagawa ko tuwing hapon. O diba, kinarer ko na talaga yung pag-harvest ng mga gulay ng nanay ko. Ganun talaga, napag-utusan lang naman ako mga mima ko. Bali, pagkatapos ko nga pala mag-harvest ng okra mga mima ko, ay pumunta naman ako dito sa mga puno ng mga sitaw. Yung sitaw naman mga mima ko ay hindi araw-araw yung pag-harvest ko dito. Minsan every 2 days ako nag-harvest neto mga mima ko. Or depende pa din sa sitaw mga mima ko kung gulang na ba yung mga bunga neto. Tama ba yung pagkakasabi ko mga mima ko? Ay basta nag-harvest lang talaga ako ng bunga ng sitaw mga mima ko. Kapag nakikita ko na lumulobo na yung buto neto. Habang nga nag-harvest ako dito mga mima ko, ay yung pusa namin na alaga mga mima ko ay panay yung sunod sa akin. Sa una mga mima ko ay naglalambing pa siya. Dito banda sa may paa ko mga mima, yung tipong kinukuskus pa niya yung ulo niya dito sa may paa ko. At habang busy ako sa pag-harvest ng sitaw mga mima ko, ay hindi ko na malayan ay bigla niya akong kinagat. Hindi ko naman siya naapakan mga mima ko para maging dahilan para kagatin niya ako. Kaya tumingin ako sa paligid ko mga mima ko, baka kasi iba yung nakakagat sa akin. Pero hindi talaga ako nagkakamali mga mima ko, yung pusa talaga namin yung nagkagat sa akin. Pero yung reaction lang ng pusa namin mga mima ko ay parang nakikipaglaro lang siya sa akin. I think hindi naman niya siguro sinasadya mga mima ko. Dahil nung tumalsik siya mga mima ko ay bigla siyang napatingin sa akin at nagtataka yung mukha niya. Na para bang nagtatanong siya sa akin mga mima ko kung bakit ko daw yun ginawa. Na para bang kasalanan ko pa na nakagat niya ako. Nabigla nga niyang babae kaya tumalsik siya mga mima ko. Dessert. Pagkatapos ko nga pala maibalot yung mga gulay mga mima ko, ay ayan meron pa pala natira na sitaw mga mima ko para sa uulamin namin dito sa bahay. Actually ay nagluto pa lang kami neto nung isang araw. Kaya aabuti naman ito ng ilang araw bago lutuin. Yung isa ko kasing ate mga mima ko ay minsan lang din siya magluto ng gulay. Kaya minsan talaga mga mima ko hindi maiwasan na may nabubulok dito na gulay sa ref. Itong mga tirang gulay kasi mga mima ko ay hindi na yan maibinta kasi kulang na siya sa timba. At kapag nilalako naman ito ng aking pamangkin mga mima ko ay minsan talaga ay hindi na uubo. Kahit maliit nga lang yung nilalako niya na gulay mga mima ko ay hindi pa rin talaga yan maubos. Opo, ganon. Isang bisis nga mga mima ko, inalako ko siya mga mima ko, 20 pesos lang yung binta niya. Ang ending mga mima ko, siya lang yung nagkapera. Charing. Diba? Siniraan, pero totoo yan mga mima ko. So, by the way mga mima ko, pagkatapos ko nga pala dito maligo, ay eto, nagbihis na nga pala ako dito. O, hindi yan bihis na bihis dahil pambahay ko lang talaga yan mga mima ko. May sira na nga itong damit na to mga mima ko, pero susuotin ko pa din dahil paborito ko talaga itong damit na to. Yes. Nawag ko na nga pala dito si Dada mga mima ko para bantayan si Rowena Faith. Dahil yung nanay ay mag-feeling dalaga na. Charing. Ginamit ko nga pala dito yung motor ng aking tatay na pangmalakasan, charing. O, diba? May fariknet-treknet pa di dahil yung dress ko. Ganyan talaga ang fang-orag na damit mga mima ko. Basta ang importante, hindi la uragon yung nagsusuot neto. By the way mga mima ko, kaya nga pala ako lumabas ng bayan para bumili ng ihahanda ko para kay Raven. Birthday kasi kahapon ni Raven mga mima ko, kaya kahit papaano ay hahandaan ko siya. Kahit maliit lang to, ang importante, meron siyang handa. Ang importante lang naman dyan mga mima ko ay healthy lang yung pangangatawan niya. Pang-snack nga lang dyan yung binili ko mga mima ko para kahit papaano ma-celebrate naman yung birthday ni Raven. Tinatanong niya nga ako dito kanina mga mima ko kung bibili daw ba ako ng cake. Ang sabi ko naman sa kanya kanina mga mima ko ay hindi lang muna tayo bibili ngayon ng cake. Nabawi na lang si mama kapag may pera na tayo at may trabaho na si Dada. O diba? Galit yarn, charing. So ayan mga mima ko, pagpasok ko nga pala dito sa loob ay ayan, nag-aantay nga pala dyan si Rowena Faith sa gatas niya. Kaso nga lang yung tinimpla ni Dada na gatas para sa kanya mga mima ko ay sobrang init. Naubusan kasi si Rowena Faith ng minerals niya mga mima ko, kaya ang ginamit na lang sa pagtimpla ni Dada ay yung mainit na tubig. So ayan, habang hinuhugasan nga dyan ni Dada yung kawali, ay eto ako, sinimulan ko na dito yung paggayat-gayat ng mga lamas na gagamitin ko sa pagluluto ng pansit. And yes mga mima ko, pansit lang talaga ngayon yung lulutuin ko, kasali na dyan yung ulam namin. Tipid-tipid muna for today's birthday mga mima ko dahil kapos ang mga tao ngayon dito. Ang importante may mapagsasaluhan mamaya sa birthday ni Reven. So bali ayan, dito na nga pala ako nagluto sa panggatong mga mima ko. Ay for the go, patal na naman yung magkukuskus sa kawali na to. And fast forward nga pala mga mima ko, hindi ko na nga pala nakuha na mag-video pa doon sa pagluluto. Dahil sobrang dilim talaga doon sa kusina mga mima ko, kaya nawalan talaga ako ng gana na mag-video pa. Pansit lang naman yung lulutuin ko mga mima ko, kaya no need na mag-video pa ako. Huy!
So ayan, tinawag ko na nga pala dito sila Rani at Reve. At yung isa kong pamangkin mga mima ko. Yung iba ko naman na pamangkin mga mima ko ay ayun, sumama sa mama nila. Namasyal kasi sila doon sa daddy nila mga mima ko. Kaya ayan, wala sila dito ngayon. Yung dalawang pamangkin ko naman mga mima ko sa side ng mayaman kong sisi ay ayun sa bahay nila. Hindi pa pumupunta dito. Hindi pa kasi tinawag mga mima ko kaya hindi pa pumupunta dito. Yung inutusan ko kasi dito mga mima ko, napuntahan yung dalawa kong pamangkin doon ay ayan, nagutom na kaya kumain muna sila. Na para bang hindi kumain buong maghapon. Habang nga kumakain sila dito mga mima ko ay kinakantahan ko naman dito si Reve. At sumasabay naman talaga dito si Rowena Fit mga mima ko. Pumapalakpak naman siya habang kumakanta ako. Na para bang siya yung may birthday mga mima ko. Mas masaya pa siya kaysa sa kuya niya. Dahil yung kuya niya kasi na si Revin mga mima ko ay ang sama ng tingin niya sa amin habang kumakanta ako dito sa harapan niya. Buti na lang at hindi nagmumuryot ngayon si Revin mga mima ko. Bago kasi yan pumunta dito sa misa mga mima ko ay nakatulog yan kanina. Kung mapapansin niyo sa mga video ko mga mima ko, sa tuwing kakain kami ng ganitong oras at ginigising namin si Revin ay umiiyak talaga yon. Dahil sobrang antok na antok talaga siya kapag ganitong oras, lalo na kung hindi siya nakakatulog sa hapon. Bigla nga dito napasigaw ang batang maliit na yan mga mima ko.